Sophia's POV. Nagising ako na masakit ang katawan ko. Dito na ako nakahiga sa may sahig. Paano ba naman kasi? Tuluyan ang bumigay ang papag. Nung una isang paa lang, pero sadyang makulit si Alan at nagpatuloy pa rin kami. Kaya ang ending, bumigay pati ang plywood. Bigla na lang uminit ang buo kong muka nang maalala ko mga ginawa naming kagabi. Dahan-dahan akong bumangon. Maaga ulit pumasok si Alan sa trabaho niya. Kaya mag-isa na lang ako dito ngayon sa bahay. Para naman kasing halimaw si Allen. Ganun yata kapag babaero tapos biglang nagbagong buhay. Noon kasi nakukuha niya ang lahat ng babae at halos iba-iba pa ang naikakama niya araw-araw. Pero ngayon iba na, ako na lang. Tuwing naisip ko na ako lang talaga, kinikilig ako. I understand naman na hindi ako nauna at marami talaga. Bakit ba kasi inampon siya? Pero kung hindi naman siya inampon ay hindi ko rin naman siguro siya makikilala. Ganda, gising ka na ba? Narinig ko na tawag sa akin ni Nanay Siling. Opo, sagot ko sa kanya. Dahan-dahan akong lumabas para buksan ang pintuan. Bumungad kagad sa akin na nakangiti niya mukha. Magandang tanghali, Nay. Kagigising mo lang ba ganda? Eto may dala akong pagkain para sa'yo. Nakangiting sabi niya sa akin. Salamat po, sagot ko sa kanya at ako man kukunin ko mangkok, pero naglakad siya papunta sa mesa at binaba niya to. Diyos ko po, ano nangyari dito? Tanong niya sa akin habang nakatingin sa sira ng papag. Bumigay po, nahiyang sagot ko sa kanya. Sabi ko na nga ba't bibigay ito? Luma na rin at marupo kaya talagang bibigay kapag kayong dalawang humiga. Hayaan mo, papalitan na lang natin, sabi niya sa akin. Huwag na po, kami na po magpapalit, sagot ko sa kanya. Sigurado ba kayo? Opo, bakal na po ipapalit namin para matibay at pangmatagalan. Sagot ko sa kanya pero may ibang pumasok sa isipan ko. Mas maganda kapag matibay ang ipapalit niyo. Mukha pa namang malakas masyado si Pogi. Natatawang sabi niya kaya uminit ang buo kong mukha. Huwag kang mahiya kasi nangyari rin yan sa akin noon. Natatawang sabi niya sa akin. Talaga po, nakangiti na tanong ko sa kanya. Diyos ko kang bata ka. Oo nga, sige na uwi na ako. Namumulang mukha niya at mabilis na lumabas sa bahay kaya naman natatawa na lang ako. Pero bigla ako napangiwi dahil ang hapdi ng pearly ko. Naligo na ako para naman maging fresh ang pakiramdam ko. Pagkatapos ay kumain na ako. Maghapon ako nagtatrabaho at nang sumapit ng 4:00 ng hapon, ay naglakad na ako papunta sa may palengke. Kahit na nahihirapan ako at hindi maayos ang lakad ko ay tiniis ko. Gusto ko kasi na ipagluto mister ko. Bala kong daanan si Allen dahil namimiss ko na siya. Habang papalapit ako'y nakita ko na nakaupo sa may labas ng shop ang mga kasamahan niya at nagmimerienda. Si Allen ang unang hinanap ng mga mata ko hanggang sa lumabas siya. Kuya, Sophia, anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa akin na halatang nagulat. Napadaan lang, malamig na sagot ko sa kanya at mabilis na bumalik sa bahay namin. Galit ako ngayon at naiinis ako. Akala ko ba lalayuan niya? Pero bakit ang sweet nila? Niloloko lang ba niya ako? Buwisit siya. Misis ko. Narinig ko siya nagsalita sa likuran ko dahil nag-iimpake na ako. Gusto ko nang umalis. Kung ganito lang naman hindi na ako magstay pa dito. Para saan pa? Para maging kawawat uto-uto? Tawagin mo ko sa pangalan ko. Malamig na sabi ko sa kanya. It's not what you think. At anong dapat kong isipin? Akala ko ba lalayuan mo na? Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Sigaw ko sa kanya. I have a reason. At ano naman yun? Na hindi mo kaya maging stick to one dahil babaero ka naman talaga? Kasi kahit anong gawin ko, ay maghahanap ka pa rin ng iba. Naiyak na sabi ko sa kanya. Ganyan ba talagang tingin mo sa akin? Malamig na tanong niya at walang ekspresyon ng mukha niya. Hindi ako nagsalita at nakatingin lang ako sa kanya. Sinubukan ko namang magbago para sa'yo. Kaya ako naging babaero dahil din sa'yo. Kaya ako lang naman to ginagawa dahil alam na niyang sekreto nating dalawa. Ano naman kung alam niya? Takot ka ba? Hindi naman tayo tunay na magkapatid kaya bakit ka natatakot? Sigaw ko sa kanya. Oo, takot ako. Takot ako sa sasabihin nila sa'yo. Takot ako na masaktan ka at ako na naman ang dahilan. Sagot niya sa akin. Hindi mo nga ako kayang ipaglaban kasi wala na tayo sa Maynila at ganyan ka pa rin. Umiyak na sabi ko sa kanya. Takot ka sa babaeng yon? O baka naman gusto mo rin talaga siya?
May trabaho pa ako. Malamig na sabi niya at umalis na siya. Naiwan akong umiiyak at naiinis. Bakit pa kasi umaasa? Tama na self, masakit na. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo. Hindi siya para sa'yo. Ngayon ay kailangan mo nang tanggapin. Kausap ko sa sarili ko, tinapos kong pag-iimpake at nang lumabas ako sa bahay ay madilim na. Tumawag na lang ako ng tricycle para hindi na ako mahirap pumunta sa bus station. Pero habang nasa biyahe bigla akong kinabahan. Hindi ko alam pero parang ibang daan ang tinatahak ng tricycle na sinasakyan ko. Kuya, bakit po ibang daan ang tinatahak natin? Tanong ko sa kanya. Nasa tamang daan tayo ganda. Kinilabutan ako na marinig kong boses niya, pamilya sa akin. Tyrone, bulalas ko. Ako nga ganda. Sagot niya sa akin. Saan mo ko dadalhin? Tanong ko sa kanya habang bumibilis ang pintig ng puso ko sa kaba. Sa lugar na hindi ka kayang dalhin ni James. Natatawang sagot niya, tumigil ang tricycle. Ano bang kailangan mo? Ihatid mo na lang ako sa terminal. Kailangan mo ba ng pera? Bibigyan kita. Sagot ko sa kanya. Hindi ko kailangan ng pera mo. Kasi ikaw mismong kailangan ko. Ang ganda mo, ang kinis mo't nakakagigil ka. Nakangising sabi niya sa akin sabay hila sa akin palabas sa motorsiklo. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Sigaw ko sa kanya. Ayoko nga. Sagot niya sa akin at sinuntok niya ako sa tiyan. Patikimin mo naman ako. Huwag namang lagi si Pogi. Alam mo ba na sharing is caring? Parang demonyo sabi niya sa akin. Hayop ka! Sigaw ko sa kanya habang namimilipit ako sa sakit ng tiyan ko. Pero nagulat ako dahil sinabunutan niya ako at kinaladkad papunta sa hindi ko alam na lugar. Bitawan mo ko! Hayop ka! Nagpupumiglas ako pero malakas siya. Shit, ang sarap na siguro kapag nasa loob mo ng junior ko. Pakawalan mo ko, hayop ka! Sisiguraduhin ko na may kalalagyan ka! Sigaw ko sa kanya. Wala akong pakialam. Akin ka na ngayon. Akin lang! Sigaw niya sa akin na tatlong magkakasunod na suntok ang ginawa niya sa tiyan ko. At hinihila pa niyang buhok ko. Nawalan na ako ng lakas, nangihina ng mga tuhod ko at tumulo na lang ang mga luha ko. Siguro tatanggapin ko na lang, hanggang dito na lang siguro ako. Ano pa nga bang laban ko? Hindi ko na kaya. Mahal na mahal kita, Allen. Sad ko, bago tuluyang bumigay ang mga mata ko. Allen James POV. Ang makasama siya sa isang bubong ay panaginip na natupad para sa akin. Puyat man ay naging ganado pa rin akong pumasok sa trabaho. Bago ako umalis ay lihim pa akong napangiti dahil nasira namin ang papag ni Nanay Siling. Bala ko itong palitan ng mas matibay at hindi nabibigay. Hinalikan ko siya sa labi bago ako lumabas sa bahay. Masyado kasi ako nasabi kay Sofia kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko na angkinin siya sa paraang alam ko. Nawala ang lahat ng mga inaalala ko na kami lang dalawang tao sa mundo talagang tinodo kong lahat kagabi. Napapansin ko na parang ang ganda palagi ng ngiti mo, James. Nasungkit mo na yatang matamis na oo ni Melissa. Natatawang sabi sa akin ng katrabaho ko. Masaya lang po ako dahil okay na kami ng kapatid ko. Sagot ko sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Alam mo, tingin ko, type talaga ni Tyrone ng kapatid mo. Nakita ko siya na galing sa bahay niyo kahapon habang pauwi ako. Kahit gabi na ay alam ko na siya yun. Sad niya sa akin kaya kumunot ang noo ko. Sigurado po ba kayo? Oo naman, Pogi. Bantayin mong kapatid mo. Adik at halang na kaluluwan na lalaki na yun. Sayang talaga dahil disente pa naman ang pamilyang pinanggalingan niya. Kahit na anak siya sa labas ni Mayor. Sad pa nila sa akin. Salamat po't hindi ko hayaan na may gawin siya sa kapatid ko. Mabait at magandang kapatid mo kaya sayang talaga kapag napagtripan siya ni Tyrone. Iniisip ko palang nahahawakan niya si Sofia ay binabasag ko ng mukha niya sa isipan ko. Nagtrabaho na ako't nainis ako dahil kahit anong iwas ko kay Melissa ay talagang nagpapapansin siya. Let's talk, sabi ko sa kanya. Okay James, ano palang pag-uusapan natin? Malumani na tanong niya sa akin. Melissa, hindi kita gusto. May asawa na ako't mahal kong asawa ko. Kaya sana huwag mo na akong asahan. Huwag mo ipaangkin sa akin ang batang hindi ko naman ginawa. Saad ko sa kanya. At sino naman ang asawa mo? Ang kapatid mo? Hindi ba kayo nahihiya? Magkapatid kayo pero nagtatali ka. Paano mo nalaman? Nanggigigil na tanong ko sa kanya. Nalaman ko lang at narinig kong sarap ng ungol niya. Siguro sarap na sarap ang gaga sa'yo. Sabi niya sa akin habang nakangisi.
Gusto ko siyang saktan pero makukuha namin ang atensyon ng mga tao. At hindi ko yun nais. Ayaw ko lumikha ng eksena dito sa trabaho ko. Kahit na gusto ko nang pilipitin ang leeg niya sa inis ko. Mag-usap tayo mamaya. May di nasabi ko sa kanya. Sa kama ba? Kung ako sa'yo, pagbigyan mo na ako dahil kapag hindi ibubunyag kong sekreto niyo at mapapahiya ang pinakamamahal mong kapatid. Isang gabi lang, James. Sapat na sa akin ang isang gabi, sabi niya sa akin. That's not gonna happen. Saad ko sa kanya. Okay, mabilis din naman akong kausap. Sabi niya sa akin at umalis na siya. Shit, isang gabi lang mamaya, James. Paligayahin mo ko, sabi niya sa akin at umalis siya. Hindi ko mailabas ang galit ko. Shit, hindi ko kayang mapahiya si Sofia nang dahil lang sa akin. Walang pwedeng manakit sa kanya. I need to relax. Kailangan ko mag-isip ng maayos. Hindi pwedeng magpadalos-dalos ako ngayon. Bumalik ako sa trabaho ko. Habang nagtatrabaho ako ay pinag-iisipan ko ng mabuti ang gagawin ko. Hindi pwedeng ako nang paikutin niya sa palad niya. Dapat siyang mapasunod ko. Hindi na ako umuwi sa bahay dahil kinukuha kong loob ni Melissa. Alam ko mga katulad niya. Kaya dinadaan ko sa pasimpleng kilos. Umaasa ako sa mga tukso sa amin ng mga kasama ko. Hindi ako naging si Allen kung hindi ako magaling magpaikot ng mga babae. Melissa, mukhang may asawa ka na sa mga susunod na buwan. Pabirong sabi ng kasama ko. Kuya Carding naman, paano ako magkakaasawa kung wala namang naliligaw sa akin? Mahihin na sabi niya. Which, mahinang sad ko. James, ang bagal mo, hindi ka pa pala naliligaw? Mahihiyain po ako, baka kasi basta din ako ni Melissa. Natatakot lang guys. Sagot ko pero gusto kong masok ka. Liligawan mo ba ako, James? Tanong niya sa akin, ang kapal talaga ng mukha niya. Payag ka ba? Tanong ko sa kanya. Oo naman, nahihiyang sagot niya sa akin. Simula ngayon, liligawan na kita Melissa. Sabi ko sa kanya, tinalikan ko siya sa pisngi. You know, sigaw ng mga kasamahan ko. Hapon na James, magmerienda na tayo. Sabi niya sa akin, sige baby, thank you. Sabi ko sa kanya at sumang-ayon ako. Pero habang palabas kami sa shop ay nagulat ako dahil nasa harapan ko si Sofia. Nakaramdam ako ng takot pero magpapaliwanag na lang ako sa kanya. Ginagawa ko rin ito para sa kanya. Umalis siya kaya mabilis ko siyang sinundan. At tama nga ako dahil galit na naman siya at balak niyang umalis. Ayoko na makipagtalo sa kanya kaya ako bumalik sa trabaho ko. Malaking tiwala ko na maayos namin to. Na mamaya pag uwi ko nandun pa rin siya sa bahay. Kailangan lang namin na kumalma. Allen, alam mo ba kung nasaan si Sofia? Tanong sa akin ni Nanay Siling. Nasa bahay po, sagot ko sa kanya. Bahay? Wala siya doon. Biglang binundol ng kaba ang puso ko kaya naman ay mabilis ako nagpaalam sa boss ko na uuwi na ako. Habang papalik kami sa bahay ay may nakasalubong kami ng isang tricycle driver. Pogi, babalik yata naman nilang kapatid mo. Pero kay Tyron sumakay, sabi niya sa akin. Tyron? Diyos ko po, puntahan natin siya. Hindi safe na doon siya sumakay. Baka anong gawin sa kanya ng tarantadong yun, saad ni Nanay Siling. Sundan po natin siya, utos ko sa driver. Naku, wag naman sana. Natatakot ako, Allen. Baka anong gawin niya? Alam ko nang gusto niya sa Sofia. Ginulo pa nga niya to kahapon sa palengke. Saad sa akin ni Nanay. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Nakalimutan ko anak. Malalagot siya sa akin kapag sinaktan niyang asawa ko. Nang gigigil na sabi ko. Naku Pogi, ayun yung tricycle na gamit niya. Turo ng lalakit nakita namin ito malapit sa isang bakanteng lote. Nang makarating kami kagad akong bumaba at hinanap kong tarantadong adik. Hanggang sa nakita ko siya. Tumakbo ako dahil nakita ko nakahiga si Sofia sa lupa at walang malay. Hayop ka! Sigaw ko kaya napalingon siya sa akin kasabay nun ang pagpunit niya sa damit ni Sofia. Akmang halikan niya to nang mabilis ko siyang sinipa. Gumulong siya at lumapit pa ako sa kanya. Sinuntok ko ng sinuntok ang mukha niya. Galit na galit ako. Gago kang hayop ka! Sigaw ko habang patuloy ko siyang sinusuntok. Kahit naduguan ng mukha niya ay wala akong pakialam. Sobrang galit ako at nanggigigil akong durugin siya. Gusto ko siyang ibaon ng buhay sa lupa. Allen, tama niyan. Kailangan na natin dalhin sa ospital si Sofia. Sigaw sa akin ni Nanay. Kaya doon lang ako nahimasmasan. Mabilis kong binitawan si Tyron at dinaluhan ko si Sofia na ngayon ay walang malay. Mabilis ko siyang binuhat papunta sa tricycle. Habang nasa daan kami ay sinusubukan ko siyang gisingin
Pero hindi siya nagigising hanggang sa nakarating na kami sa ospital. Dahil nga sa probinsya ito'y kulang ang serbisyong maibibigay nila sa amin. Kailangan kong ipatingin si Sofia. Baka may iba siyang ginawa kaya kailangan ko makasigurado. Wala akong choice. Ayaw ko mang humingi ng tulong hindi ko kayang may mangyari kay Sofia. Hindi ko papairalin ang pride ko sa mga oras na to. Pinagsisisihan kong pagbaliwala ko sa problema namin kanina. Kuya, kailangan ko ng tulong mo. Babalik na ako. Iligtas mo lang si Sofia. Umiiyak na kausap ko kay Kuya Garrett. Papunta na kami. Sagot niya sa akin at walang kahit na anong tanong. Mabilis kong tinawagan ng sekretary ko dahil may kailangan akong linisin. Alam mo nang dapat gawin. Seryosong utos ko sa kanya. Noted sir, sagot niya sa akin. Wala na sana akong balak na bumalik pero tinatawag ako ng buhay na kinalakihan ko. Hindi ko hahayaan na may mananakit pang muli kay Sofia. Wala akong dapat ikatakot dahil sa mata ng batas ay isa akong Sandoval. Hiram ko man ang pangalan na meron ako ay gagamitin ko to para maging posible ang lahat sa amin ni Sofia. Wala nang lugar ang pagmamatigas ko. Babalik na ako. Babalik na bilang si Alan James Sandoval. Alan James POV. Mabilis na dumating ang chopper ni Kuya Garrett at dinala namin si Sofia sa ospital. Sana naman ay maging lesson na to sa'yo. Kung mahal mo ipaglaban mo, isa kang Sandoval. Kaya wala kang dapat ikatakot kahit na pagbantaan ka ng babaeng yun. Sabi sa akin ni Kuya. I'm sorry Kuya. Sus, okay lang. Ang mahalaga ay okay na si Sofia. Kahit ano pa ang mangyari, ay kapatid kita. Huwag mong isipin na wala kang pamilya. Dahil nandito kami. Kami ang pamilya mo. Gumawa kayo ni Sofia ng pamilya. Hayaan mo mga tao. Don't worry dahil hahanapin natin ang parents mo. Kahit nanduman pa tayo sa butas ng karayom. Sabi pa niya sa akin. Thank you Kuya. Pangako hindi ko naiiwan si Sofia. I love her Kuya. Mahal na mahal ko siya hindi bilang kapatid. Alam ko, pasensya ka na kung naging manhid ako noon. Kung hindi ko man lang ipinagtapat sa yung totoo. Ayoko lang kasi masirang pamilya natin dahil para sa akin ay kapatid kita. I'm sorry bro. Kalimutan na natin ang mga hindi magandang nangyari sa nakaraan Kuya. Aayusin ko ng buhay ko. Sabi ko sa kanya. Mabuhay kayo ng masaya. Kayo talaga, matatanda na kayo. Dapat alam niyo na mga dapat niyong gawin. Natatawang sabi niya sa akin. Hindi rin nagtagal si Kuya. Umuwi rin siya at ako na ngayon ang nagbabantay sa misis ko. Hawak kong kamay niya at tinahalikan ko to. Mabuti na lang at hindi siya napano. May mga pasasya sa tiyan na sanhi ng pagsuntok sa kanya. Tuwing naalala ko'y gusto kong balikan si Tyrone at patayin na lang siya. Kung hindi lang ako pinigilan ni nanay ay gagawin ko talaga. Kinuha kong phone ko para tawagan ng sekretary ko. Any update? Nasa ospital pa po siya. Pero don't worry po dahil nakaposa siya at wala po siyang kawala. Wala rin pong balak na mangialam si Mayor. Sagot niya sa akin. That's good to hear. Thank you. Sabi ko sa kanya bago ko ibinaba ang tawag. Naramdaman ko nang gumalaw ang kamay niya kaya naalerto ako. Hanggang sa nagising na siya. Nakatingin lang siya sa akin hanggang sa bigla na lang siyang umiyak. Mabilis akong lumapit sa kanya at niyakap ko siya. Takot na takot ako. May ginawa ba siya sa akin? Umiyak na tanong niya sa akin. Wala siyang ginawa sa'yo. Huwag kang matakot dahil nandito na ako. Hindi ko nahayaan na may manakit sa'yo. Bulong ko sa kanya. I hate you. I hate you. Umiyak na sabi niya sa akin. I'm sorry. Iniwan mo ko sa bahay. Hindi naman ako aalis kung hindi mo ko iniwan. Sad pa niya. Sorry misis ko. Ayaw ko lang kasing sabayan ng galit mo. Gusto lang kitang protektahan pero nagkamali na naman ako. Wala na yata akong tamang ginawa. Wala akong kwenta at puro kapalpakan na lang palagi meron sa akin. I hate you but don't say that. Hindi mo naman yung kagustuhan. Walang may gusto sa nangyari. Hayop siya. Mabubulok siya sa bilangguan. Pagbabayaran niyang ginawa sa'yo. Hindi ako makakapayag na maging malaya siya. I'm sorry misis ko. Sabi ko sa kanya. Hindi pa tayo bate. I hate you. Saad niya sa akin. I love you asawa ko. Malambing na sabi ko sa kanya. Hindi siya nagsalita. Naging tahimik na siya. Alam ko na galit siya sa akin at kailangan ko tong tanggapin. Kailangan naming manatili pa dito ng ilang araw dahil sa mga gagawin pa sa kanya. Under observation siya. Kahit hindi niya ako gaanong kinakausap ay okay lang. Basta nakikita ko siya na okay siya ay masaya na ako. Ngayon na kami uuwi at dadalhin ko siya sa lugar na talagang pagmamay-ari ko. Noon pa man ay siya lang nakikita ko makakasama ko habang buhay. Na hindi ko nakita ang sarili ko na kasamang ibang babae. Kaya ako natuto maglaro.
Aminado ako na pinaglalaruan ko sila para lang makalimutan ko nararamdaman ko para kay Sofia. Saan tayo pupunta? Hindi naman tundaan pa uwi sa kondo mo. Tanong niya sa akin. Malapit na tayo, misis ko. Sagot ko sa kanya. Naging tahimik na ulit siya. Napangiti ako na makita ko na malapit na kami. We're here. Nakangiting sabi ko sa kanya. Kaninong bahay to? Tanong niya sa akin. Sa atin. Sagot ko sa kanya. Hindi ako titira dito. Doon ako sa kondo ko. Sabi niya kaya nasaktan ako. Ayaw mo ba? Hindi ka ba masaya? Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot sa akin. Naging tahimik lang siya. Gusto kong sabihin sa kanya na pinaghirapan ko to. Na sa loob ng 10 taon ay lihim ko tong pinapagawa. At hindi to galing sa pera ng pamilya niya. Kung hindi sa pera ko. Ayoko na mas magalit pa siya sa akin kaya start the engine. Ihahatid ko na lang siya sa kondo niya. Siguro'y ayaw niya ako makasama. Baka gusto lang niya ng space. Labag man sa loob ko pero hinatid ko siya sa kondo niya. Hindi niya ako hinayaang pumasok sa loob ng unit niya. Napabuntong hininga na lang ako dahil ang lamig na pakikitungo niya sa akin. Wala naman akong balak na sumuko and I decided na dito rin tumira sa unit ko para palagi ko siyang mababantayan. Palagi kong puyat kaya kailangan ko ng maayos na tulog at pahinga sa ngayon. Kinabukasan ni maaga pa akong gumising. Nagluto ako ng pagkain at dinala ko sa kanya. Pero nagulat ako dahil may bisita siya. Si Rafi ang kausap niya. May dala kong food, Rafi. Sumabay ka na sa amin, iaya ko rin sa kanya. Thanks kuya, nakangiting sabi niya. Inayos ko ang mesa at ngayon ay magkakaharap kaming 3. Akmang lalagyan ko sana ng pagkain ang plato ni Sofia pero naunahan ako ni Rafi. Nagsiselos ako pero ayokong ipakita sa kanya. Pinigilan ko sarili ko. Nagtitimpi ako dahil ayoko na magalit pa siya lalo sa akin. Ako na naghugas ng mga pinagkainan namin. Nang matapos na ako'y lumabas na ako para silipin sila. Nag-iisa na lang si Rafi sa living room kaya pumasok ako sa silid ni Sofia. May lakad ka ba? Tanong ko sa kanya dahil nagbibihis na siya ngayon. Meron, sagot niya sa akin. Saan? Hindi mo na kailangang malaman, sagot niya sa akin. Galit ka pa rin sa akin. Ano bang dapat kong gawin para mawalang galit mo? Tanong ko sa kanya. Layuan mo ko, umalis ka na sa buhay ko. Kailangan na natin tanggapin hindi tayo pwede. Malamig na sagot niya sa akin. Hindi mo na ba ako mahal? Ganun na ba katinding galit mo sa akin? Malungkot na tanong ko sa kanya. Ayoko na, pagod na ako. Palagi na lang hindi magandang nangyari sa ating dalawa. Gusto ko lang naman tahimik na buhay. Pero kapag kasama kita ay nagiging magulo lang lahat at hindi ako magiging masaya. Sabi niya sa akin. Masakit na mga binitawan niya mga salita. Pero wala akong balak na sumuko. Hindi ako susuko sa kanya. Ipagtabuyan niya man ako. Alam kong galit lang siya sa akin. Kung paano siya naging matyaga sa akin noon ay ganun din ako sa kanya ngayon. Ngumiti lang ako sa kanya bago ako lumabas. Kailangan ko magplano. Hindi pwedeng ganito na lang. Hindi ako makakapayag. Hindi ko hayaan na tuluyan siyang kainin ng galit niya sa akin. Hindi niya ako pwedeng iwan dahil akin na siya. Akin lang siya. Bibigay ka rin sa akin ulit, misis ko. Ano ang gagawin ni Allen para muling makuha ang loob ni Sofia? Paano niya ipapaliwanag sa dalaga na palabas lang niyang ginawang paglapit at pagsama kay Melissa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.